Sa kasalukuyang panahon na moderno, ang same-sex marriage ay isang issue na matunog sa ating bansang Pilipinas. Ito ay tinuturing na maaaring magpabago sa paraan ng mga Pilipino sa pag-unawa, sa pag-ibig, pamilya at pagkakapantay-pantay. Sa bansa kung saan ang kasal ay para lamang sa lalaki at babae, sa lipunang mahigpit na nakaugat sa relihiyon at tradisyon, maraming nangangamba ng ganitong uri ng kasal ay maaari magbago sa anyo ng pamilya at sa halagang pinanghahawakan ng lipunan. Ang same-sex marriage ay nanatiling isyong baliktad sa ating kinagisnang pagpapahalaga. Sa kasalukuyan, patuloy na pinagtatalunan sa Pilipinas ang legalisasyon ng same-sex marriage. Pinapakita ng mga survey na bagamat lumalawak ang pagtanggap sa LGBT community, ibang usapan ang pagkakaroon ng kasalan sa bakidan ng parehas na kasarian. Ayon sa datos ng Social Weather Stations SWS noong Marso 23 hanggang 27 taong 2018, 61% ng mga Pilipino ang tumututo sa panukalang batas na magpahintulot sa legal na pagsasama ng dalawang lalaki o dalawang babae. 22% lamang sumusuporta habang 16% ang hindi patiyak kapag binago natin ito, ano ang mangyayari sa konsepto ng pamilya. Paano matututo ang isang bata sa pagkakaiba ng ama at ina kung parehas ang papel ng magulang sa tahanan? Ang ganitong pagbabago ay maaari magdulot ng kalituhan hindi lamang sa mga bata kundi sa buong lipunan. Unti-unting mawawala ang malinaw na hangganan ng kasal at kasabay nito masisira ang moral na haligi matagal na binubuo ng ating bansang Pilipinas. Mga kababayan, ang isyong ito ay hindi lamang usapin ng batas o karapatan. Ito ay usapin ng pagpapahalaga. Ang kasal ay hindi larangan ng eksperimento. Ito ay panata, isang banal na ugnayan na dapat panatilihin sa dangal, sa respeto at sa pananampalataya. Ayon sa Biblia, sa aklat ng Genesis 2, verses 24, sinasabi, "Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at makikisama sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman." Ang talatang ito ay malinaw na nagpapatunay na ang kasal ay banal na pagsasama ng isang lalaki at isang babae. Itinatag mismo ng Diyos upang bumuo ng pamilya at magpatuloy ng buhay ng tao. Ganito rin ang nilalaman ng ating batas ayon sa Article 15, Section 2 ng 1987 Philippine Constitution. Marriage as an inviolable social institution is the foundation of the family and shall be protected by the state. Ibig sabihin, kinikilala ang ating konstitusyon ng kasal bilang sagradong institusyon na dapat pangalagaan laban sa anumang pagbabago. Bilang mga Pilipino, tungkulin natin pagtanggol ang tunay na diwa ng pamilya. Sa halip na baguhin ang batas ng kasal, palaksin natin ang pagtanggap, pag-unawa at pagkakaisa, nang hindi sinisira ang pundasyong moral ng ating lipunan. Ang kasal ay dapat panatilihin bilang sagradong ugnayan na nagbibigay buhay, direksyon at dangal sa pamilyang Pilipino. Ang kinabukasan ng ating bansa ay nakasalalay sa kung paano natin pagtatanggol ang ating mga pagpapahalaga. Ang same-sex marriage maaaring magdala ng pansamantalang kalayaan, ngunit baka ito rin na maging dahilan ng pagguho ng pamilyang Pilipino. Ano sa tingin